Nakasilid sa sako at naaagnas na ng matagpuan ang 8 taong gulang na batang babae sa Rizal matapos mapaulat na nawala nito lang September 11. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hello guys! Welcome back to my channel! Sa mga video na ito na lang masisilayan ng mga ngiti at maririnig ang tinig at mga tawa ni Raylay K. Barun. Ang masiyahin, palatawa at mabait na 8 taong gulang na si Raylay na taga Taytay Rizal natagpo ang patay kagabi. Naagnas at nakasilid sa sako ang kanyang bangkay sa lupang arenda. Huli raw nakitang buhay ng kanyang mga magulang si Raylay noong September 11. Nang maghahapunan na sila ng gabing yon, napansin nilang nawawala ang bata. Naakala nila'y nagpapahinga lang sa kanilang silid. Noong 8:39, nagsabi po ako sa papa niya, magsando ka na kasi pakainin mo na yung mga bata, si Raylay wala pa, tawagin mo. Nangatok na po kami. Lahat po ng bahay ng kalaro niya kinatok namin. Hindi daw po nila nakita. Nang gabing yon, agad silang nanawagan sa social media at nag-report sa pulisya tungkol sa pagkawala ng bata. Yung nakadiscover kasi, may nakita siyang sako nga, doon sa lugar kung saan may malimit magtapon ng basura. So, nung kanyang tanggalin yon sa gilid ng kanyang bagot at dadalhin niya dun sa kabila, dun niya nakita na may nakasilid na bata. So far, ongoing pa rin yung ating backtracking. Ngayon, talagang blurred pa tayo. Based sa initial na observation natin, meron siyang mga injuries sa mukha. Grabe po, hindi po makatao yung ginawa mo. Napakabata pa ng anak ko. Wala pang kabalay-malay. Anak, mahal na mahal kita. Hindi ko akalain na mangyayari yan sa'yo. Hindi sumagi sa isip namin na may gagawa ng ganun sa anak namin kasi wala kaming kaaway, wala kaming kagalit, hindi naman siya salbahin. Sa pagsisiyasat ng pulisya, nakita sa isang CCTV video na sinusubukan pang makuha ng GMA Integrated News na nakikipaglaro si Raylay bandang 6:00 noong Huwebes. Bumuo na ng 2 grupo ang Taytay Police para agad maresolba ang krimen. Ang isa, tututok sa backtracking. Ang isa naman, tututok sa pag-identify ng mga witnesses na maaari makapagtukoy sa sospek. Nanawagan ang pulisya at pamilya ng biktima na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may nalalaman sa pagkamatay ng biktima. Sumuko na lang para harapin kung ano man kung itong ginawa niyang krimen. Nang sa ganun ay mabigyan din naman ng hustisya ang sinapit ng isang batang walang muwang. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Namahagi ng tulong sa mga magsasaka sa Nueva Ecija si Pangulong Bongbong Marcos na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan. Nakatutok si Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Sa kanya mismong kaarawan ngayong araw, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program sa mga benepisyaryong magsasaka sa Nueva Ecija. Nasa 11,000 na magsasaka ang nakatanggap ng 8,000 pesos. Matatanggap nila yan buwan-buwan sa loob ng 4 na buwan habang wala pa ang panahon ng anihan o sakahan. May pinamigay ding farm machinery sa mga kooperatiba, sabay tiyak ng sapat na patubig sa mga sakahan. Nagtungo rin sa Nueva Ecija ang Pangulo para mamahagi ng halos 10,000 Certificate of Condonation and Release Mortgage sa 6,000 Agrarian Reform Beneficiaries. Namigay rin ng agri-credit checks na nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Patuloy natin sinusulong ang inyong karapatan, kapakanan at kasaganahan, maging ang kaunlaran sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Hiling ni PBBM na sa pamamagitan ng mga tulong ng gobyerno, maging masagana at hitik sa biyaya ang bawat Pilipino upang maitaguyod ang bagong Pilipinas. Katulad ng aking kaarawan, ang inyong maghapon at kinabukasan ay maging puno ng liwanag, ligaya at pag-asa. Maraming salamat. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Claire Lacanilaw Dungka, nakatutok 24 oras. Ikinuwento sa GMA Integrated News ng isa sa mga complainant ni Pastor Apollo Kibuloy ang mapait umanong sinapit sa kamay ng pastor mula noong 2014. May mensahe din siya sa iba pa umanong biktima. Nakatutok si Joseph Moro.
Kanina na lamang muling nagkita ang complainant na si Amanda, hindi niya tunay na pangalan, at si Pastor Apollo Kibuloy sa arraignment ng kasong qualified human trafficking sa Pasig kanina. Wala raw siyang takot na naramdaman. Sobrang saya po kasi hindi ko po inaakala na sa haba-haba ng panahon na nagvo-voice out ako, lumabas na po talaga at nag-arraign. Dun po, sobrang saya po ako doon. Bata pa lamang si Amanda nang ma-recruit sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Nung una'y nagbebenta ng mga biskwit at nangongolekta ng donasyon para i-remit sa KOJC, pero kalaunan ay naging close-in pastoral siya. Maliit na grupo ng mga piniling mga miyembro ng KOJC para personal na magsilbi kay Kibuloy. Taong 2014 na mangyari ang umunoy panghahalay ni Kibuloy sa kanya. 17 anyos siya noon. Taong 2016, nakatakas siya sa tulong ng kanyang mga magulang. Hindi raw niya aakalain na makakasuhan niya ang isang maimpluwensyang tao tulad ni Kibuloy. Sa kanya raw ginawa, marami raw ang gustong sumira sa kanya hanggang ngayon. Ang madalas po nila na sinasabi is, to discredit nga po yung final ko. Madalas nilang sinasabi na pokpok daw po ako. Tapos idadamay daw nila yung family ko. Pero iisa lamang ang pinaghuhugutan ng lakas ni Amanda simula noon. Family. Bakit? Kasi kahit nanggaling po kami dun sa loob, nandyan pa rin sila para sa akin. Tapos sinabayan din nila ako lumabas. Sabay-sabay kami lumaban. Kung wala yun, tingin mo na nangyari? Siguro manghihina ako. Alam daw ni Amanda na marami pang naging biktima si Kibuloy. May ilan daw siyang kasamahan sa pastoral na mahina ang loob na magsampa ng kaso laban kay Kibuloy. Ngayon na nakapaghain na siya ng kaso, sana raw ay magsilbi siyang inspirasyon sa iba pang mga naging biktima para paghugutan ng lakas. Nandito na po tayo eh. Nahuli na po. Maglakas na lang tayo ng loob. Sasabihin na lang natin yung totoo para makamit namin yung hustisya. Mensahe niya kay Kibuloy. Justice will prevail. Sinusubukan pa naming kunan ang pahayagang kampo ni Kibuloy. Pero dati nang itinanggi ng kampo nito ang mga paratang. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Huli sa magkaiwalay na operasyon ang dalawang suspect umano sa panggagahasa ng menor de edad. Isa sa kanila, malapalos umano kung magtago. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa kalip na sa harapan ng establishmento, sa parking lot nakipagkita ang suspect sa police asset, kaya ang mga pulis na huhuli, napatakbo. Tino, baka may kutsilyo yan. Pare, pulis kami. Pare, may warrant to, pare. Pare, pulis. Inaresto sa bisa ng warrant of arrest. Inaresto sa Las Piñas ang lalaking ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape. Ayon sa Eastern Police Mobile Force Battalion, menor de edad na anak ng kapatid ng kasintahan ng suspect ang umunoy biktima sa kasong ito. Yung dalawa pong magkapatid pumasok po sa trabaho, and then yung suspect pumunta sa bahay nila. Inaya yung biktima po natin na bibili po ng ulam. Hanggang doon po, dumiretso po sila sa apartment po ng suspect. Sa Pasig nangyari ang krimen at mula raw nang ito'y kasuhan, nagtago na ang suspect sa iba't ibang lugar. Yung undercover po natin is naging magka-chat po sila nung suspect. So doon po, nakuha natin yung address and then yung loob. Huli ka namin sa kasong rape. Sa Mandaluyong City naman, nadakip ng Special Operations Unit ng Eastern Police District ang suspect sa isa pang kaso ng panggagahasa. Ang biktima, 16 anyos na kaibigan daw ng suspect. Tropa-tropa ito na inuman eh. Nagkakilala hanggang sa nagkaroon ng nagkarelasyon sila dalawa. At nabuntis itong babae. Ayon sa kanya, pinangakuan niya itong babae na when she reached 18 years old, pakakasalan niya. Ito rin daw ang napagkasunduan sa barangay ng magharap ang partido ng biktima at akusado. Pero nang sumapit na sa hustong edad ng biktima, naglaho na ang suspect, kaya ang pamilya ng complainant naghain na ng kaso. Naglabas ang family court ng Mandaluyong ng warrant of arrest for rape dito sa ating akusado. Patuloy naming sinusubok na makunan ng panig ang mga akusado. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.
Inilipat ng Tarlac Regional Trial Court ang dinidinig nitong kaso laban kay Alice Guo sa korte sa Valenzuela. Paano na ang pagharap ni Guo sa Senado na inihingi ng permiso sa Tarlac RTC? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kanselado ang dapat sanay arraignment o pagbasa ng sakdal at pre-trial ni dismissed Mayor Alice Guo sa Branch 109 ng Tarlac Regional Trial Court. Iniutos kasi ni Presiding Judge Sana Vidania de los Santos ang paglipat ng kaso mula sa kanila patungong Valenzuela RTC. Alinsunod umano ito sa Republic Act 10660 at Office of the Court Administrator Circular Number 10/2024 na ang kaso ng isang government official ay hindi dapat litisin sa judicial region kung saan siya nag-oopisina. Sabi ng Justice Department, ang pinakamalapit na judicial region sa Capas ay Valenzuela. Nauna na itong ipinuto ni Senator Francis Tolentino kaya sang-ayon siya sa desisyon. May impluwensya pa siya doon sa area kaya ang batas na ginawa ay dapat ilipat doon sa pinakamalapit na judicial region. Natanggap na ng Valenzuela RTC ang case folders para sa 2 kaso ng katiwalian laban kay Guo na iraraffle sa darating na Huwebes. Wala pang tugon ng abogado ni Guo nang hingan namin ng pahayag sa tawag at text. Sa ngayon, mananatili si Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Wala naman pong nilabas so far na ordering the PNP to transfer or commit itong si Alice Guo. Dahil hawak na ng Valenzuela RTC, ito naman ang sinulatan ni Senadora Riza Ontiveros para payagang makadalo si Guo sa pagdinig ng kanyang komite sa Martes. Papayag lang umano si Senador Joel Villanueva sa isang executive session para kay Guo kung handa na si Guo na isiwalat ang impormasyon tungkol sa mga boss nito. Partikular si Duan Red Wu, incorporator ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa Lucky South 99 ng Porac, Pampanga. He is a former police officer in China. Looks like si alias Ali, si Guo Huaping, ay dito sumusunod. Bakit? Kung nasaan yung Duan Ren Wu, dun siya pumupunta eh. Sa Indonesia, sa Batam, sa Jakarta, sa Singapore. Parang dun lang siya sumusunod eh. Parang dun lang siya may takot. Konektado umano si Wu sa Hong Kong Triad at Macau Mafia, sabi ni Villanueva. Inaabangan din daw ng mga senador ang pagharap sa hearing ni Cassandra Leong, mga sekretarya ni Guo at Sual Mayor Dong Kalugay. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Happy si Korean sparkle artist Kim Ji-soo na ipapakita niya ang kanyang true self sa set ng Abot Kamay na Pangarap at mas komportable at di na nga raw siya naiilang dahil sa tulong ni Jillian Ward. Ang kanilang bonding off-cam sa chika ni Lars Santiago. Okay, I will go with you, Dr. Santos. Relax at wala ng ilangan. Ganyan ang vibe sa mga eksena ni Jillian Ward at Kim Ji-soo sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. I just got used to with this environment and especially Jillian, she helped me a lot to get used to the set. We saw that Jesus really nice, so Keep going, keep going. yes, you have to pay me after this, okay? Keep going. Okay, yeah. He's really nice, and the whole AKNP family saw that, so we started to really love him and care for him. Food trip nga raw ang isa sa kanilang bonding, gaya ng paletsyon ni Richard Yap sa set. So masarap, I like it. Did you eat a lot of yes. skin? Skin, yeah, because especially the part of skin is the masarap part. Hindi rin mawawala sa bonding during breaks ang pagtitiktok. At first, I noticed that Jisoo was a bit more reserved. He's really quiet. So I started to ask him to do TikToks with me. So I was like, let's do TikTok and blah, blah, blah. And yeah, I would always bug him so that he would feel more comfortable. We would do TikToks. Yes, Yeah. I'm enjoying. Yeah.
At the first, it feels like kind of awkward, but now I'm enjoying. Yeah, even I can dance with her. At first, he was very masungit. Because like I told him, yeah, you're very masungit. So I told him, can we do TikToks? And he's like, no, I don't want to do TikToks. I don't dance. And now he's a TikToker. Now I'm professional TikToker. Yeah. Pagdating naman sa kwento ng abot kamay na pangarap, lalong kahindik-hindik ang mga pangyayari at involved dito ang mga karakter ni na Jillian at Jisoo na sina Doc Annalyn at Doc Kim Young. Si Annalyn nga po, nakidnap siya ni Dr. Carlos. So we have to watch out on what Dr. Kim did to save Dr. Annalyn. I'm so happy I can save her. Yeah. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.